Hello po, good evening. Peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, how you to know you have the Spirit from God. How you to know you have the Spirit of God. Our topic for tonight is that this is our topic for tonight. How you to know you have the Spirit from God. Our topic for tonight. You have you have the Spirit of God is the not to the stumble the word of God or prevent for the forbidden by God, and then thus to the obey the commandment of God is that have a person have a spirit from God. Yun po yung merong espiritu ng Diyos. Have a spirit of God is you a person prevent the all forbidden of God, and then makes the commandment of God is a heavy spirit of niya yung mga bagay na pinagbabawal ng Diyos, tapos ginagawa niya naman ang mga bagay na pinagagawa ng Diyos. Yun po yung meron ng espiritu ng Diyos. Yung napipigil niya yung kanyang katawan sa lahat ng kasamaan na pinagbabawal ng Diyos, tapos ginagawa niya naman yung mga pinagagawa ng Diyos. Yun po yung meron ng espiritu ng Diyos. Yun po. Pero before you have the Spirit of God, need you to be willing to receive the words of God. You gather together for the covenant of God. Yun po is that for you receive the Spirit of God. O para matanggap po kasi natin yung Espiritu ng Diyos, kailangan po makikipagtipan kayo sa Diyos, tatanggap kayo ng utos niya, ganun po, para matanggap niyo yung Holy Spirit ng Diyos. Hindi po kasi lahat ng tao meron pong Espiritu ng Diyos, hindi po. Ang nagkakaroon lang po ng Espiritu ng Diyos, yung already to willing to the command God. Yun po. Yung nakikipagtipan po sa Kanya. Yun po yung nagkakaroon na ng Espiritu ng Diyos. Yung handang tanggapin yung Kanyang mga aral, nakikipag-covenant sa Diyos. Yung gather together for God covenant. Yun po yung nagkakaroon na ng Espiritu ng Diyos. Hindi po lahat ng tao meron ng Espiritu ng Diyos. Yung nakikipagtipan lang sa Kanya, yung sumusunod ng utos, yun po yung bibigyan ng Diyos ng Kanyang Holy Spirit. Hindi po lahat ng tao merong Holy Spirit na. Ganun po. Yung nakikipagtipan lang sa Kanya ang bibigyan niya ng Holy Spirit, o ganun po. Kasi hindi po lahat ng tao may Holy Spirit na sa katawan. Gaya ng kung ang propeta ninyo nagtuturo nagsasalita, tapos hindi naman yung utos ng Diyos ang sinasalita,
puro kwento-kwento lang, o wala pong Holy Spirit ng Diyos yun, yung nagkikwento lang, yung hindi nagbabasa ng Biblia out of the context of the Holy Scripture. Wala pong Holy Spirit ng Diyos yun, yung nagkwekwento-kwento lang, tapos hindi nagbabasa ng Biblia, tapos mananalangin na, o yun, wala pong Holy Spirit ng Diyos yun. No, marami pong kasing ganyan yung mga nagtuturo. Nagkikwento lang, tapos mananalangin na, o walang Holy Spirit ng Diyos yun. Ang may Spirit po ng Diyos, yung hindi mo kayang debatihin. Hindi mo kayang debatihin yun, matatalo ka kung sa usapan lang ng salita ng Diyos. At saka, ang may Holy Spirit ng Diyos, yung kaya nang pigilin yung katawan niya sa masama, at saka ginagawa niya yung mga utos ng Diyos. Yun po yung merong Holy Spirit. Have a Spirit of God is the prevent, forbidden for God. O thus the not forbidden for command God. Yun, ginagawa niya naman yung mga bagay na hindi pinagbabawal ng Diyos. Yun po. O para magkaroon po kasi tayo ng Holy Spirit ng Diyos, dapat makipagtipan po kayo sa Diyos. Tumanggap po kayo ng utos niya ng aral. Kasi hindi lahat ng mabuting tao may Espiritu ng Diyos, hindi po. Yung nakikipagtipan lang sa Kanya ang merong Holy Spirit ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Yung nakikipagtipan lang sa Kanya, tumatanggap ng utos, yun po yung binibigyan niya ng Holy Spirit. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Kasi yung puso magdaraya, hindi po porket mabait yung tao, tapos mayaman, may Holy Spirit ng Diyos, hindi po. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa unang Korinto 1:19. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, at isasawala ko ang kabaitan ng mga babait. O, kita nyo nga, hindi porket mabait, may Holy Spirit ng Diyos yun. Hindi porket marunong, matalino, mayaman, may Holy Spirit. Hindi po. Wala pong Holy Spirit yung gano'n. Hindi porket mayaman ka, mabait ka, meron kang Holy Spirit ng Diyos. Hindi po yun ang batayan na merong Holy Spirit ng Diyos. Kasi ang puso magdaraya. Ang puso ay magdarayang higit sa lahat na bagay. At totoong masama. Sinong makakaalam? Sabi ng Diyos na ganun. Kaya hindi lahat ng tao merong Holy Spirit na o pastor, mayaman, may Holy Spirit. Ang may Holy Spirit, yung nananatili po sa aral ng Diyos, tapos hindi mo siya kayang debatihin, tapos yung napipigil niya na yung katawan niya sa kasamaan, o saka ginagawa niya naman yung mga yung utos ng Diyos, ginagawa niya. Kasi hindi porkit mabait at marunong at mayaman, may Holy Spirit na yun, hindi po. Ito sabi kasi ng banal na kasulatan, basahin ko sa inyong muli ito. Isasawala ng Diyos yung kabaitan ng mababait. Kasi ang mabait sa Diyos, yung sumusunod sa utos, yun po yung mabait sa Diyos. Kasi nga, ang puso ay magdarayang higit sa lahat na bagay at totoong masama. Sino makakaalam? Yun. Kaya hindi po batayan yung mabait ka, marunong ka, mayaman ka, may Holy Spirit ka. Hindi po batayan po yun. Ang batayan po ng may Holy Spirit, yung hindi ka natitisod sa salita ng Diyos, tapos napipigil mo yung katawan mo sa kasamaan, tapos ginagawa mo naman yung mga utos ng Diyos. Yun po yung meron ng Holy Spirit ng Diyos. Ganun po. Kasi kahit mayaman ka, mabait ka, marunong ka, hindi po batayan yon na may Holy Spirit ka. Isasawala ng Diyos ang karunungan ng marurunong,
isasawala niya ang kabaitan ng mga babait. Kasi ang puso ay magdarayang higit sa lahat na bagay o totoong masama. Sinong makakaalam? Sabi ng Diyos na ganun. Ang Diyos tumataan sa kabaitan. Sabi niya, akong karunungan ay tumataan sa kabaitan. Yun. Pero sino yung mababait? Yung mababait na sumusunod sa utos ng Diyos. Kasi yung mababait dito, isasawala niya yung kabaitan mabait. Sabi ng Diyos dito, basahin ko sa inyong muli. Dito po sa unang Korinto 1:19. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Isasawala niya yung kabaitan ng mababait, di ba? Yung Diyos, tumataan yung Diyos sa mababait. Pero hindi sa mabait na mabait ka, tataan siya ang Holy Spirit sa'yo, hindi. Tataan yung Holy Spirit sa'yo, mabait ka na sumusunod sa utos ng Diyos, yun po. Pero pagka wala kang utos ng Diyos, hindi ka pananahanan ng Holy Spirit. Ito sabi ng banal na kasulatan, yung Diyos di ba tumataan sa mga babait? Pero sabi niya rin sa Korinto, isasawala niya ang kabaitan ng mababait. Yung mabait po kasi sa Diyos, yung sumusunod sa utos, yun po, yung sumusunod po. Ito sabi ng banal na kasulatan, tumataan siya sa mababait. Ito po sabi ng Panginoong Diyos. Ito po sa Kawikaan 8:18. Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan. Aking nasusumpungan ang kaalaman at gunita. Tumataan ng Diyos sa mga mabait na tao. Nasusumpungan niya yung karunungan, yung gunita, kaalaman at gunita. Sabihin, yung meron ng Holy Spirit ng God yun. Yung halimbawa, sumusunod ka sa utos ng Diyos, nagugunita mo yung mga aral niya, naaalala mo, nalalaman mo lahat ng kanyang commandment. Yun po yung may Holy Spirit ng Diyos. Tumataan siya sa mabait, pero isasawala niya yung kabaitan ng mabait, di ba? Doon po yung tumataan yung Diyos, yun po yung may Holy Spirit na, yung merong gunita na ng kanyang mga aral, ng kanyang mga salita, ng kaalaman. Ganun po. Hindi po yung porket mayaman ka, meron kang Holy Spirit, marunong ka, hindi. Kahit mabait ka, hindi. Ang mabait kasi sa Diyos, yung sumusunod ka sa utos, yung may aral ka na niya, yung keep commandment and hidden the commandment, yun po, in your heart, you have His Holy Spirit. Ito sabi ng Diyos, basahin ko sa inyo muli. Dito po sa Kawikaan 8:12, akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan. Aking nasusumpungan ng kaalaman at gunita. Tumataan siya sa mabait. Yung meron ng nakakagunita na naaalala yung mga aral ng Diyos. Ganun po. Yung mga karunungan. Yun po yung may Holy Spirit ng Diyos. Hindi yung porket mayaman ka, marunong ka, tapos mabait ka, tapos hindi ka naman sumusunod sa utos ng Diyos. Walang Holy Spirit yung kahit mayaman ka, kahit mabait ka. Wala po, pagka hindi ka nakikipagtipan sa Diyos, hindi ka sumusunod sa utos, wala rin Holy Spirit yun. Basahin ko sa inyo muli dito. Kasi isasawala niya yung kabaitan ng mabait, yung karunungan ng marunong. Ito po sa unang Korinto uli. 1:19, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong. At isawala ko ang kabaitan ng mabait. Isasawala niya yung kabaitan ng mababait. Kasi hindi yung porkit mabait kang tao, may Holy Spirit ka na, hindi po. Ang may Holy Spirit ng Diyos, yung handa kang makipagtipan sa Diyos, sumunod sa utos, yun po yung magkakaroon na ng Holy Spirit ng Diyos. Yung makikipagtipan ka sa Kanya. Kasi po yung tipan ng Diyos, yun po yung batas, yun po yung batas talaga. Ang paggawa po kasi ng batas, tipanan niya, kasunduan, treaty. Treaty po ang batas. Kasunduan, tipanan, pangakuan. Ganun po. Ganun po yung
gawa ng batas sa Diyos at sa tao. Kasunduan sa bagay na mabuti at matuwid. O yun, pag sumunod ka, nakipagtipan ka sa Diyos, o maliligtas ka nun, gaya ni Abraham, nakipagtipan. Lahat ng nakipagtipan sa Diyos, sumunod. Kasi yun yung paggawa po ng batas eh. Yung tipanan, kasunduan, treaty, o yun po, yung covenant, yun po yung paggawa ng batas. Ganun po. Kaya pag sumunod ka sa utos ng Diyos, you gather together for God covenant, or you have give a spirit from God. Ganun po. Bibigyan kanya ng Holy Spirit. Kasi yun yung batas eh. Pag sumunod ka, o yun, maliligtas ka, ikaw po yung maliligtas. Ganun po. Ganun po rin yung paggawa ng batas sa atin sa mga tao, sa gobyerno. Kasunduan po yon sa bagay na mabuti at matuwid. O pag sinunod mo yung mga batas ng tao, o hindi ka huhulihin ng mga pulis, di ba, ng gobyerno, hindi ka ikukulong. O pagka nagdakaw ka doon ng isnat ka, pumatay ka, uling ka, o ganun. O ganun naman din sa Diyos. Yung covenant po kasi, sumpaan niya, pangakuan. Pagka nakipagtipan ka sa Diyos, nasunod mo yung utos, o isa ka po sa maliligtas noon. Ganun po yun. Makikipagtipan kayo sa pamagitan ng kanyang sugo. Ganun po. Kasi marami dyan eh, hindi naman sugo. Wala sa daan ng Diyos. Ganun po yung batas ng Diyos. Para magkaroon ka po ng Holy Spirit. For you have the Holy Spirit of God. Or receive the Spirit from God only from our Lord Jesus Christ. No other God to you receive the Holy Spirit. Only our Lord Jesus Christ you give the Spirit. Ganun po. Hindi po kasi porket mayaman ka, matalino ka, meron kang Holy Spirit ng Diyos, hindi po yun ang batayan. Ang batayan na may Holy Spirit, para bigyan ka ng Diyos, o yung makipagtipan ka sa Kanya. Ito pong sabi ng banal na kasulatan dito. Basahin ko sa inyo rito. Hindi porket mayaman ka, no? Meron kang Holy Spirit, hindi porket mabait ka, marunong ka, may Holy Spirit ka, hindi po. Kasi ito po yung sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa mga awit, 49:16. Huwag kang matakot pagka may yumayaman. Pagka ang kaluwalhatian ng kanyang bahay ay lumago. Sapagkat pagka siya'y namatay, ay wala siyang dadalhin. Ang kanyang kaluwalhatian ay hindi bababang susunod sa kanya. Bagamat habang siya ay nabubuhay, ay kanyang pinagpapala ang kanyang kaluluwa at pinupuri ka ng mga tao pag gumagawa ka ng mabuti sa iyong sarili. Siya'y paroroon sa lahi ng kanyang mga magulang. Hindi sila makita kailanman ng liwanag. Ayun o, taong nasa karangalan at hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na mamamatay. O kita nyo, kahit mayaman ka pa, tapos hindi mo na unawaan yung commandment ng God. O para ka lang hayop na mamamatay. Hindi porket mayaman ka, matalino, o mabait ka, may Holy Spirit ka ng Diyos, hindi po yun. Kasi hindi po yun ang batayan na meron ka ng Holy Spirit. Ang batayan ng merong Holy Spirit, yung nakikipagtipan ka sa Diyos, sumusunod ka sa utos para bigyan ka niya ng Holy Spirit. Ganun po, para you have eternity o eternal life. Ganun po. Yun po yung nagkakaroon ng mga Holy Spirit. Hindi porket mayaman, kasi ang puso magdaraya. O ito sabi ng banal na kasulatan. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi ang puso ng tao magdaraya po yan. Kaya hindi po batayan yung mabait ka, mayaman ka, marunong ka, meron kang Holy Spirit ng Diyos. Hindi po. Ang may Holy Spirit ng Diyos, yung handa kang tanggapin yung kanyang aral na sumunod. Yung bibigyan ka ng Diyos ng Holy Spirit.
O makikipagtipan ka sa kanya by the prophet of God, ganun po, para God will give you Holy Spirit for you have eternal life. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito po sa Jeremias 17:9. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay. At totoong masama, sinong makakaalam? O magdaraya ang puso kaya hindi mo masasabing may Holy Spirit yung tao. Ganun. Hindi mo siya masasabing meron siya ng Holy Spirit. Ang masasabi mong may Holy Spirit ng Diyos kung yung tinuturo niya puro biblical tapos nasa daan ng Diyos. So, ganun. Tapos hindi mo siya kayang debatihin,